Pagsasampa ng kaso sa isang cargo forwarder dahil sa mga abandoned na balikbayan boxes at ang pagtutulungan ng Bureau of Customs, Department of Justice at NBI para labanan ng smuggling sa bansa. Ating tatalakayin kasama si Attorney Chris Noel Bendijo, Deputy Chief of Staff ng Bureau of Customs. Attorney Chris, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Music March or Joshua, good afternoon. Pagbati po mula kay Commissioner Ariel at sa mga kawani po ng Bureau of Customs. Okay, Attorney, una po sa lahat, maaari niyo po bang ipaliwanag kung paano natuklasan ng BOC ang mahigit 36,000 na mga balikbayan boxes na iniwan at hindi na process ng Makati Express Cargo? Tama yan, Music March, no? Last year, bagong upo po kami nila Commissioner Ariel Pomoceno, bandang September po of last year, meron pong nag-approach sa atin na mga OFWs, no? At kanilang inilatag sa amin ang kanilang hinaing at reklamo ukol sa kanilang mga balikbayan boxes na hanggang sa mga panahong yon ay hindi pa nila natatanggap, no? Ang iba dito, Yusek March, ay umabot na ng mahigit almost 3 years, no? At the time of the meeting, September 2025. At dahil dyan, agad-agad kumilos ang Bureau of Customs sa pangunguna ni Commissioner Ariel Pomoceno. Tayo po ay nangalap muna ng pondo, no? Dahil ito po ay may mga bayaring kinakailangan gawin patungkol na rin sa deliveries, no? At buti naman at agad-agad naman din itong tinugunan ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naglaan ng pondo para dito. At sa kasalukuyan, Yusek March, ay patuloy pa rin po yung deliveries natin, no? Out of the 40,000 mahigit na parte ng original na reklamo ay nasa mga lagpas 3,000 na lamang po ang natitirang for delivery ng ating mga OFWs. Okay. Well, Attorney, ito ay dugot pawis ng ating mga kabayan sa ibang bansa. So, with that being said, ano po ang kasalukuyang estado ng mga balikbayan boxes na idideklara nga pong abandoned? At gaano po yung kalaki ng posibilidad na makuha pa ito o matanggap ito ng kanilang tunay na mga may-ari? Of the 40,000 mahigit na balikbayan boxes, nakapag-deliver na po tayo, no? Zero backlog na po tayo sa Port of Cebu, Port of Davao, sa Clark. Ang natitira na lang po natin ay sa MICT, may mahigit 3,000 boxes na lang po ito. At ito naman po ay na-deliver na natin sa mga consignees, no? Sa mga pamilya ng ating mga OFWs. Patuloy pa rin po ang ating pag-deliver sa mga natitirang mga kahon. At yan naman po ay talagang binabantayan natin everyday. Talaga pong malaking problema lang ang naiwan sa atin at sinalo ng Bureau of Customs na naidulot po nitong pribadong kumpanyang ito sa kanilang hindi pagproseso at pagbabayad ng mga kaukulang duties and taxes, pati na rin ng ibang fees. Kung kaya't nagresulta po sa ganito. Out of siguro po mga mahigit 3,000 na lamang po ang natitirang for delivery pa rin po. So natitiyak po natin na maihatid pa rin po natin sa ating mga kababayan ang kanilang mga pamilya ang mga kahong kanilang pinadala. Okay, hopefully mag-zero na po yan, no? Sa susunod po na buwan, no, Attorney? Pero, Attorney, ayon po sa ulat, nabawi na ang rehistro ng kumpanya noong Enero. Ngunit patuloy pa rin daw umano tumatanggap ng padala. Paano po ito nangyari at mayroon po ba tayo nakikitang pagkukulang sa monitoring o sa enforcement? Tama yan, Yusek March, no? Yan ang isang problemang ating ginagawa ng solusyon, no, sa pamamagitan ng mga polisiya. Dahil ang isang mahirap na problema po natin dyan, yung pong pagtatanggap ng mga kahon ay ginagawa po sa ibang bansa. So meron po silang ibang mga kumpanya, ibang mga partners na tumatanggap po ng kahon sa ibang bansa. Ang nagiging problema po, kahit po bayad na po yung mga ating OFW sa ibang bansa sa kanilang padala, pagdating po ng mga kahon dito ay biglang hindi po ito ipoproseso at hindi po babayaran. Kung kaya't nadudulot po ng pagkakaabandona ng mga containers na ito na naglalaman ng mga balikbayan boxes. Meron naman po tayong mga polisiyang ipapatupad, no? In the coming months upang mabawasan po ang mga ganitong pagkakataon at hinihikayat din po natin ang ating mga OFW na bisitahin ang website ng DTI at ng DOC upang malaman po, no, ang alin pong mga kumpanya ang kanila pa kung pwedeng pagkatiwalaan ng kanilang mga sakripisyo. No? Alam po natin, ang laman po ng bawat kahon ay dugo at pawis ng ating mga OFWs. Meron po tayong mga listahan ng mga kumpanyang pwede po nilang pagkatiwalaan ng kanilang mga padala. Okay. Attorney, pakipaliwanag po, bukod po sa kasong isinampa sa DOJ, ano-ano pa po yung posibleng pananagutan ang maaaring kaharapin ng mga opisyal ng kumpanya, lalo na kung mapatutunayang
may pananamantala sa mga OFW? Tama yan, Sir Joshua, no? Ang final po ng Bureau of Customs, ito po ay patungkol lamang sa violation ng ating Customs Modernization and Tariff Act, no? Dahil tama po yung obserbasyon ni Yusek March kanina, na despite the fact na na-revoke na po yung lisensya ng kumpanya, ay patuloy pa rin po yung kanilang pagpadala, no? So tayo po ay nag-file ng ganitong kaso upang mabigyan na rin po ng notice ang ating mga counterparts overseas na wag na pong payagang magkaroon ng transaksyon ng kumpanyang ito. Ngayon, bukod po dyan, dinulog na rin po natin, no? Tinulungan po natin yung ating mga OFWs magsampa ng kaukulang reklamo sa National Bureau of Investigation. At meron pa rin po sila mga nakabinbin pa pong potential na kaso, no, for syndicated estafa or estafa, as the case may be, na iniintay pa po natin yung resolution ng National Bureau of Investigation. Okay. Sir, binanggit din po na may 11 pang cargo forwarding companies na ini-investigate pa rin dahil sa kahalintulad ng mga paglabag. Ano po ang update sa mga kasong ito at paano ninyo titiyakin na hindi na mauulit ang ganitong sitwasyon? Tama yan, Yusek March, no? Ang kabuang numbers po na nakita natin na may potential pong liability ay 11 nung umpisa po, no? Pero linawin po natin, nag-conduct po tayo ng hearing din po, no? At nakita din po natin na meron din pong ilan sa mga kumpanyang ito na naging biktima din po, no, ng mga foreign consolidators. Kung kaya't, in terms of numbers, Yusek March, para lang po accurate tayo, yung pong naisampa natin, that means 10 na lamang po, no? At after po conducting hearing, meron pa pong 2 kumpanya na nakita naman po natin na wala naman po silang pananagutan at liability dahil sila rin po ay naging biktima ng foreign consolidators na mga ito. At that brings the count to 8 po, no? Ito pong 8, Yusek March, nakaprepare na rin po ang complaints laban sa mga ito. Siguro po in the next weeks, no, yung second at third phases of filing before the DOJ ay gagawin din po natin yan para pumatiyak na hindi na po ito maulit. At patungkol naman po sa tanong ninyo kung ano po yung mga ginagawa po natin, no? Naglalabas po tayo ng pulisiya upang magkaroon po ng direct accreditation ang mga deconsolidators at consolidators sa Bureau of Customs. At meron din po itong kaukulang bond, no, na kailangan po nilang i-file upang sa ganon, kung magkaroon man po ng problema, ay meron pong mapagkukuha ng pondo ang ating pamahalaan upang matuloy ang pagpoproseso ng mga kahong ito upang hindi po matenga, no? Hindi naman po ma-deprive ang ating mga OFWs at kanilang mga pamilya sa mga balikbayan boxes na ito. So yan po ang ating long-term solutions upang hindi na po maulit ang ganitong pagkakataon. Okay. At kaunay nga po niya, Attorney, ito pong sanib puwersa ng BOC kasama po ang Justice Department at NBI para labanan ng smuggling. Ano po ang main purpose o pangunahing layunin nito? Tama yan, Sir Joshua, no? Nagkakaroon tayo ng agreement with the DOJ, NBI, dahil sa posisyon po ni Commissioner Ariel Pomoceno, kailangan po talaga ng interagency cooperation, no? Andyan na po yung, alam naman po natin, no, expertise po ng DOJ, ang case preparation, ang case filing, sa prosecution. Andyan din po yung authority, no, ng NBI sa investigation. Dahil ang observation po lagi, no, sa ating mga apprehensions ay hindi po nahuhuli yung mga mastermind, yung mga big boss, no? So tayo po, ang Bureau of Customs ay sumasangguni sa pamamagitan po ng mga ganitong Memorandum of Agreement upang tulungan po tayo ng NBI upang mapanagot ang mga mastermind po talaga sa likod ng smuggling at kasama naman din po ang DOJ upang matiyak naman po natin yung ating pong mga ifa-file na kaso ay talagang mataas po yung rate of conviction at talaga pong makakakuha tayo ng guilty verdict, no, after po maisampa ang kaso. Okay. Sir, ano po ang nakikita ninyong magandang epekto ng mas agresibong kampanya laban po sa smuggling? Maganda kasi Yusek March, no, na kapag may interagency, lahat po kasi ng interest mapoproteksyonan po natin, no? Andiyan na po, halimbawa, itong ating mga OFWs patungkol sa kanilang mga balikbayan boxes. Kahapon po, tayo naman po ay nagtungo sa Nueva Ecija patungkol naman sa agricultural smuggling or hoarding, no? So, makikita po natin lahat po ng interest ng ating stakeholders, maging OFW, maging ang ating mga magsasaka, ang buong bansa po, no, talagang mapoproteksyonan po natin dahil usaping ekonomiya din po, no, ang patutungkulan po at mapoproteksyonan po ng ganitong mga pinagsasanib na puwersa ng ating pamahalaan.
So sa ganitong mga mas agresibong kooperasyon, ay lahat po ng interes ng ating mga kababayan na matitiyak po natin at lahat po ng may kinalaman sa importasyon, no? Maging patungkol sa revenue generation, patungkol sa border protection and security, protection sa ating mga agricultural products, kasama na yung ating mga magsasaka, ay lahat po yan ay mas mapapaiting po natin yung proteksyon sa pamamagitan po ng ganitong mga sanig puwersa sa iba't ibang mga ahensya ng ating pamahalaan. Okay. Well, Attorney, para po mas maliwanagan yung ating mga kababayan dahil ang ilan ay hindi pa rin maiwasan na tangkilikin yung mga smuggled products kasi sabi nila, mas mura namin nakukuha, mas mura na bibili. Pero ano ba yung epekto pagka patuloy na tinangkilik itong smuggled products dito sa ating bansa? Naku po, kapag po smuggled ang product, hindi po natin natitiyak ang mga ingredients na ginamit po dyan. No? Halimbawa po sa sigarilyo, yung tobacco products po na ginagamit dyan, hindi po natin natitiyak. So meron po itong panganib sa kalusugan. Bukod po dyan, hindi rin po dumadaan sa tamang pagpoproseso. So yung pong minsan yung radioactive materials, hindi rin po natin natitiyak kapag tumatangkilik po tayo ng smuggled products. And of course po, no, ito po kasi yung mga smuggled products, nagkakaroon po siya ng masamang epekto patungkol sa law of supply and demand. No? Kapag po bumubuhos ang mga smuggled agricultural products, bumababa naman po yung presyo po nito na ikapapahamak naman po ng ating mga magsasaka. No? So meron po siyang matinding epekto sa ekonomiya, bukod pa po sa mga health hazards, no, at risks kapag po smuggled products ang ating tinatangkilik. And of course, on the final note, syempre po kapag smuggled products, hindi rin po ito nagbabayad ng kaukulang customs duties and taxes. So ito rin po ay may epekto sa ating revenue generation na alam naman po natin ang usaping pondo at lagi po tayong kapos. No? So ito pong mga bagay na ito, yan po ang mga matitinding epekto kapag tayo ay patuloy na tumatangkilik ng mga smuggled products. Okay, Attorney Chris, mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayan. Salamat po sa pagkakataong ito, Yusek March, Sir Joshua. No? Sa ilalim po ni Commissioner Ariel Nepomuceno, naglunsad po ang Bureau of Customs ng IAM program. Ito po yung Integrity, Accountability, and Modernization Program. No? Sa amin pong pananaw, ito po ang makatutulong upang mapuksa na rin po, no, sa wakas ang korupsyon sa aming ahensya. Sa pamamagitan po ng programang ito, makatitiyak po ang ating publiko na pagbubutihin pa ng Bureau of Customs at paiitingin pa po natin ang pagpuproteksyon sa ating mga stakeholders, kasama na po dyan ang ating mga OFW, ang ating mga magsasaka, ang ating mga kumpanya, no, ang ating mga importers, at nang sa ganon mapaganda pa po natin ang ekonomiya ng ating bansa. Sa ilalim po ni Commissioner Ariel Nepomuceno, makakaasa po kayo, pagbubutihin pa po namin ang aming trabaho sa Bureau of Customs. Salamat po sa pagkakataon, magandang tanghali po. Okay. Alright, on that note, maraming salamat din po sa inyong oras at sa impormasyon. Attorney Chris Noel Bendijo, Deputy Chief of Staff ng Bureau of Customs.